Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Pag-usapan natin ang mga super team na muntik ng mabuo at magbago sana ng history ng NBA. Alam na nga ng lahat na bago mapunta si Chris Paul sa Los Angeles Clippers noon ay na-trade na siya patungo sa Los Angeles Lakers para mabuo ang duo nila ni Kobe Bryant. Subalit bigla nga itong kinancel ng late Commissioner David Stern. Ganun pa man, alam nyo ba na muntik na ngang mapunta si Chris Paul sa Miami Heat kasama si LeBron James at Dwayne Wade? Plansyado na nga ang lahat. Nakapag-usap na sila ni Pat Riley at Dwayne Wade tungkol sa magiging fit nila. Sino ba ang magdadala ng bola at ng iba pang mga bagay? Subalit ayon sa kwento mismo ni Wade at Chris Paul, natahimik ang lahat ng tanungin ng kapatid ni Chris Paul kung sino ba ang gagamit ng jersey number 3. Nagkaroon ng konting pagtatalo hanggang sa hindi na nga pinukol ni Pat Riley ang trade dahil parehong ayaw ni Wade at Chris Paul na gumamit ng ibang jersey number. Yun lang nga ang dahilan mga kaibigan. May version din ito kung saan si Carmelo Anthony sanang nasa Miami Heat instead of Chris Bosh. Ngunit ayaw nga mag-pay cut ni Carmelo Anthony kaya naman napadpad siya sa New York Knicks. Speaking of Dwayne Wade, bago nga mabuo ang trio nila ni LeBron at Chris Bosh sa Miami Heat, ang target nga sana nilang lipatan ni LeBron James ay ang Chicago Bulls. Ganun pa man nagkaroon nga ng salary cap issues at duda sa kung paano ba magiging fit kasama ang isang scoring guard na tulad ni Derrick Rose na noong mga panahon na yun ay talagang MVP level player pa. Just imagine nga kung hindi sila natuloy sa Miami Heat, gaano kaya kaiba ang legacy ni LeBron, Wade at Derrick Rose ngayon mga kaibigan? Well, isa pang super team na hindi nabuo na posibleng nagbago ng history ng NBA ay ang Kevin Durant to Boston Celtics. Inamin nga ni KD sa isang interview na Celtics ang kanyang number 2 choice kung hindi siya natuloy sa Golden State Warriors. Ang Celtics nga noong mga oras na yon ay malakas na sa pangunguna ni Isaiah Thomas at Coach Brad Stevens. Kung napadpad nga sa Celtics si KD at hindi sa Warriors ay very likely na hindi nila na-draft si Jason Tatum. Posibleng wala pa ding singsing si KD hanggang ngayon at wala din siyang Finals MVP. Hindi sana magkakaroon ng branding si KD na ahas. Posibleng hindi naka back-to-back ang Warriors. Pwedeng hindi lang 4 ang singsing ni LeBron at Finals MVP. Pwedeng nakaabot na nga si James Harden at ang Houston Rockets sa finals at nagkampiyon. May singsing na nga sana si Harden at Chris Paul ngayon mga kaibigan. Infinite number of possibilities nga mga kaibigan na magbabago sana ng modern NBA history kung napunta lamang si KD sa Boston Celtics at hindi sa Golden State Warriors. At isa pa ay kung pinili nga ni Tim Duncan ng Orlando Magic. 2000 free agency nang muntik nang mabuo ang Big 3 ni Duncan, T-Mac at Grant Hill sa Orlando Magic. Subalit hindi ito natuloy dahil hindi pinapayagan ng Magic na isama sa mga biyahe ang mga asawa ng mga players at hindi ito nagustuhan ni Tim Duncan. Kung napunta nga si Duncan sa Magic ay posibleng walang Spurs Dynasty. Posibleng may singsing na nga si T-Mac at nagkaroon ng finals matchup sila ni Kobe Bryant noon. Ilan na nga ito sa mga super team na muntik ng mabuo na magbabago sana ng buong history ng NBA ngayon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Gusto nyo ba ng part 2?